isinapubliko ko na rinelay ko kay Vice President yung concern ng isang empleyado sa kulungan na natumba nga si Tatay Tigong, tumama ang ulo, linabas, dinala sa ospital, ang alam ko in MRI, at ang duda ng empleyado ng detention facility ay hindi pinagbigay alam kay sa pamilya. At dahil nga dito sa latest statement ni VP Sara, mukhang hindi talaga nila alam. Well, alam nyo naman ako kasi, noong sinabi sa akin yan, mga Agosto yan eh. Eh ako naman, ang sabi, i-relay lang. Eh ako naman, masunurin. Relay ko lang. Kinalimutan ko na. Kasi it's a health issue. Eh alam nyo naman ang health issue, talagang covered by privacy yan. No? Pero ngayon, nag-aalala ako kasi madaling matrace kung sino yung source. Pero ngayon, hahanap na ako ng abogado para dun sa source. No? Dahil kapag siya ay pag-iinitan ng ICC, pwede naman depensahan yan. Dahil talaga namang merong kapabayaan. Meron talagang kakulangan ng ICC dahil ang lahat ng nakadetene sa ICC Detention Center, hindi lang ICC ha, pati Dutch government dahil yung kulungan na yan ay pag-aari ng Dutch government. So kahit anong mangyari dyan sa mga nakadetene dyan, hindi lang ICC ang responsable, pati Dutch government dahil lupa nila yan at kulungan nila yan, bagamat binigay jurisdiction sa ICC. Talaga namang sentido komon. Ano yung sinasabi niyang mga konti-konti dyan na kinakailangan sumunod sa Dutch law bago ilabas ang privacy issue? Hindi privacy issue pinag-uusapan natin. Ang issue lang is, may abirya nangyari sa nakadetene, dapat ba ipag-alam doon sa, o di naman kaya sa abogado? Sentido komon po yan. Kahit sa bansa ka nagpa-practice, kahit sa hukuman ka, kapag ikaw ay responsable sa buhay at kalusugan ng isang tao dahil ikaw ay detaining authority at merong abiryang ganyan nangyari, may obligasyon ka na iparating ito sa pamilya o di naman kaya sa abogado. So nagkaroon talaga ng kapabayaan yan. At kapag may nangyari kay Tatay Digong, dahil nga yan ay itinago nila, isinikreto nila sa pamilya, abay marami na pong desisyon ng International Court of Justice na pati ang mga international organization ay binibigyan ng responsibilidad. So hindi pa po sila off the hook. Magdasal sila na walang seryoso mangyayari kay Tatay Digong dahil doon sa mga nangyari sa kanya na hindi ipinagbigay alam sa kanyang mga pamilya. Dahil po pwede silang habulin para sa danyos kung may mangyari kay Tatay Digong. Pero siyempre, secondary na yan. Ang gusto natin ay manatiling in good health si Tatay Digong at makauwi siya in good health and alive and kicking.